Ngayon magpapainom ako ng gamot kay Uno kasi may sakit siya. Hindi ko alam kung ano ang sakit niya. Basta na lang nangangatal ang paa niya. Yan, kaya anong ginagawa ko sa kanya, kailangan siyang parang i-baby. Ida-dropper ko yung Yakult na may itlog para mainom niya kasi hindi niya iniinom yan eh. Kaya yan, tiyaga-tiyaga lang sa pagpapainom ng gamot sa kanya. Yan, kailangan siyang pilitin na uminom ng gamot dahil ayaw niya talaga yan inumin. Nagagalit na nga ako ng konti sa kanya kasi gusto ko nga siyang gumaling. Ginagawa ko lahat na paraan para siya ay gumaling. Dahil yung una niyang mga naging kapatid, namatay na yung 3. Kaya kailangan kong pagtiyagaan siya. Talaga pagtiyatsagaan ko para mabuhay siya. Yan. Para siyang bata na pinipilit na uminom ng gamot. Kaya kailangan ko siyang mapilit uminom. Yan, kahit papaano naman nagugustuhan niya yan. Kaya sige lang. Diretso lang hanggang maubos niya yung gamot na tinimpla ko sa kanya. Kaya ngayon, ito, tiyatsaga pa rin sa kanya. Yan. Malaman ko yung asong yan. Si Uno. Napakalambing pa naman yan. Talagang natabi siya sa pagtulog. Yan. Yan, sa pilitan na yan. Kasi nabangon siya. Ayaw niya talaga uminom. Talagang pinipilit kong isubo yan sa kanya. Nadugo na nga yung kanyang ngipin dyan sa pagsubo ko ng gamot na yan. Talagang iniipit ko siya mabuti para lang inumin niya yan. Iniipon niya yan sa kanyang pisngi. Kaya nasasayang din minsan. Kaya kailangan nga lang talaga siyang pilitin uminom. Para din naman sa kanya ikakabuti. Tuloy-tuloy lang ang ginagawa ko sa kanya. Nagugusto-gustuhan na niya yan dyan eh. Kaya kahit pa paano na ibubukan na niya yung kanyang bunganga dyan. Yakult kasi na may yan, may itlog. Yan lang. Tuloy-tuloy lang sa paggawa ng pagpapainom sa kanya ng gamot.
Yan, hinayakap-yakap ko na siya dyan para sa ganun maano naman siya, hindi siya ma-trigger na sinasapilitan kong pinapainom ng gamot siya. Para hindi din siya matakot sa gamot. Yan, pa-baby muna si Uno. Napakalambing kasi yan. Gusto na lagi siyang hinayakap dyan. Pakalambing niya. Yan, inom uli siya dyan ng gamot. Mauubos na kasi yung gamot niya dyan. Kaya kailangan ipaubos sa kanya yon. Yan. Yan, nakatulog na siya dyan kahit papaano. Nakakomportable siya pag medyo hinihimas-himas siya. Yan. Hindi pa niya masyadong nararamdaman yung tunay na sakit dyan. Nag-uumpisa pa, kumbaga. Kaya medyo tahimik pa siya dyan. Yan yung araw na yan, papalambing siya dahil nararamdaman na niya yung sobrang sakit dyan. Yung maririnig mo yung kanyang hinanaing na napakasakit sa damdamin. Para wala kang magawa para sa kanyang sakit. Yan, kahit papaano nahihimas-masan siya pag ginaganyan-ganyan siya. Ko alam kung anong sakit ang dumapo sa kanya, saka sa tatlo pa niyang kapatid. Pare-pareho sila na ganyan ang nararamdaman. Yan.
Yan, ganyan yung paa nila. Pati yung tatlong namatay na kapatid niya. Ganyan yung style niya. Habang natagal, umiiyak na sila sa sakit hanggang namamayat na rin sila. Kahit papaano naman si Uno nakakain pa yan. Yan, ganyan siya. Yan ang itsura niya. Kaya kailangan mo siyang himas-himasin, lambing-lambingin para nawawala-wala yung sakit na nararamdaman niya. Ayan na yung oras na matutulog na ako na tumabi siya dahil nga naririnig ko yung sakit niya. Yung inanaing ng sakit. Kaya tinatawag ko siya para lumapit. In time na yan, binuhat ko siya dyan. Dahil hindi na siya makalakad, natutumba siya.